Hello mga kakigol. Welcome back dito sa video natin na walang kwenta. Tuloy-tuloy lang tayo sa ano natin, sa mga video natin na walang kakwenta-kwenta. Ito para lang ito again sa mga beginners, no? So mga gusto lang matuto sa basic electronics, then gusto makaintindi kung ano yung halimbawa ang function ng isang circuit, no? So eto, we will investigate this circuit. Nakita ko na to sa mga junk ko sa electronics, no? Basura ko dyan na kinokoleksyon. So ito is sensor, no? Ito simpleng circuit pero very useful, lalo na pag gusto nyo gumawa ng mga automation sa bahay, no? Even this one, kasi for me, this is parang maraming function, multi-purpose, kumbaga depende kung ano yung gusto mong i-control, no? So yung sensor niya is dalawa, yung sensor niya, no? Isang LDR, nakita nyo yan, no? Sa mga hindi pa na, again for beginners, ha? Ito yung LDR, light dependent resistor. Ito yung, I think this photoresistor, phototransistor, no? This light dependent resistor, this is phototransistor. So pareho sila sensor, no? So bali dalawa yung sensors dito. Now ito yung circuit, and sinilip ko yung number nitong IC is walang number. So ayaw rin ng gumawa nito na makopya yung circuit, no? Kaya walang number. Hindi alam kung ang number yan, no? As in 0. Kita nyo, wala kang makitang number, no? Walang number. So hindi natin alam kung ano to, kung digital IC ba ito or analog IC ito or OP amp, I don't know, or this is a logic gate. So pero may investigate din natin to, no? Kung ano yung lumalabas dito sa mga pins niya na signal. So pwede rin natin gamitan ng oscilloscope, no? Okay, check natin sa oscilloscope natin yan. Nakaandar na yung oscilloscope natin. Okay. So we'll see mamaya, no? Then tester, pwede rin nating gamitan ng tester kung ano ang gusto nating malaman dito sa circuit na to. So bakit importante na alam natin yung function ng circuit? Kasi pag alam mo yung function, so siyempre alam mo rin kung paano gamitin. Like for example, ito may relay. Halimbawa binigyan ka ng ganitong circuit, tingnan mo, no? So maintindihan mo kung saan ang supply, no? Ano ang purpose nito, or ano yung niya, yung application niya, no? So kung investigate natin itong relay, ito yung sa output, no? Ito yung magda-drive ng output. Okay? So dito ka magko-connect ng kung ano yung gusto mong load dito sa circuit na to, sa sensor, no? Na ito. So titingnan nyo, pwede ba ito i-connect sa 220 volts, no? So actually dito is 110 volts. So ang design nito is 110 volts. Okay?
Now, kung i-trace natin, itong capacitor na ito, tsaka itong resistor dito, ito, plus yung may mga diode dyan na 4. So, ito yung power supply section nya. Ito dito. Itong red and black wires, iyan yung connection nya galing sa source, no? Or papunta sa source. May nakalagay na neutral at saka live. So, itong section na to, ito yung power supply section. So, hindi na siya gumamit ng transformer as supply, no? Para i-supply dito sa the rest of components or the rest of the circuit here. Supply ng itong IC na to, no? And other, may transistor pa dito and other components also, pati na yung sensor. So, ito yung supply. Ito yung filter niya. Ito yung nagre-reduce ng 110 volts or 220 volts into lower voltage 12 volts. Then, ito yung filter niya. Ito yung rectifier niya dito. Ito yung mga diodes dito, no? And kung titingnan natin, kung ito yung supply ng galing sa AC sa main, no? Pagpasok dito sa black wire sa neutral, anyway, either way naman tong connection, no? Pwede naman to baliktad live line, whatever, no? That's okay because it's an AC source, so you can interchange this connection from the source, no? O connected to the source. So walang problema, but ang label niya dito is neutral and live. So that's okay, that's fine. Now dito sa black wire, sa neutral niya, dadaan siya dito sa capacitor, no? Then resistor, then another resistor. Itong combination ng resistor and capacitor, ito yung nagre-reduce ng voltage, no? AC voltage. Then itong isang resistor dito na this is 100 ohms. This 1/2 watt, I think, no? So, ito parang dropping resistor na lang ito, or serve also as a circuit protector, no? Parang fusible din siya, 100 ohms. So, pag-reduce dito, dadaan dito sa 100 ohms, then, easy pa yan, then, dito pupunta na sa diode as rectifier. Okay? So, actually, naka-bridge yung diode niya, no? Pero combination ng silicone type at saka yung parang crystal type at saka silicone type, no? Yung dalawa, 4. Pero naka-bridge siya, no? Naka-bridge. Titingnan mo. Itong dalawa papunta dito, then another, yung sa naman, yung sa red naman line, ito is dalawa din, dalawa din papunta rin dito sa ito. Naka-bridge silang 4 talaga, naka-bridge sila. Kasi ito na yung filter dito. Tingnan mo yung capacitor dito. So, hindi ito Zener, no? It looks Zener. Kasi yung, niya, yung type niya, no? Material type niya, kumbaga, is looks Zener. But,
pareho lang silang rectifier na apat, naka-bridge. Kung ititingnan natin dito sa connection. Ano ba yung baka again sa beginners hindi nakakaalam ano yung bridge, no? Yung bridge diode, itong apat dito, no, as part of the power supply section, naka-bridge sila, nakaganon sila ganon yung position nila titingnan natin ganon sila tapos sunod-sunod sila, no? Depende naman kung anong pagka-drawing mo nito, no? Marami namang klaseng pag-drawing ng bridge. So, bali ito sila magkasama. Ito rin sila magkasama. Okay? So, ito rin magkasama. Then, ito rin. Ganon ang pagka-drawing niya, ang pagkagawa niya, no? So, ito yung positive out. Ito yung negative out. Okay? Sorry. Mali pala tayo, guys. Sorry, guys. Narito ako dito sa drawing natin. Narito kasi ako, hindi kasi ako sanay sa ganitong style. Yung sanay kasi ako sa ganito. Yung parang naka-star, naka-triangle. Naka-diamond, no? Or pwede rin other way, naka-square. So, sanay kasi ako sa ganito. Nakakalito kasi yung ganitong drawing, no? Yan. So, ito yung positive, ito yung negative. Ito yung AC source. Yan, AC source. Ito yung DC out. Okay? DC out. So, this is plus and this is minus. Again, for beginners again, ito yung negative sa symbol, Ito yung negative, ito yung positive. This is negative, this is positive. This is positive, this is negative. Positive, negative. So, kung nakita ninyo sa drawing, ito negative, negative, pero positive out yan. Kasi kung ano yung pumapasok, positive yan dito. Kung ano yung pumapasok sa diode, no, magpo-forward bias siya, yun yung lalabas. Okay? So, ito positive side ng dalawang diode na to. Let's say D1, D2, D3, D4. So, since yung AC, no? AC current, AC voltage. So, pag nag-plus yung wave na papasok dito sa kabila is negative cycle. This positive cycle, negative cycle. So, kasi AC, di ba? AC. Plus, minus, di ba? Now, this is, let's say, assuming this is positive cycle, half cycle, this is negative half cycle. Ano yung magpo-forward bias dito is yung D1. Okay, so plus yan dito sa D1. So dito D1, magpo-forward bias yung D1.
Dito naman sa negative cycle, papunta dito sa D2, D3. Ano yung magpo-forward bias dito sa negative cycle is yung D3. So, ibig sabihin, ang lalabas dito sa D3 is negative. Ang lalabas dito sa D1 is positive. So, that's why pag nagkaroon na pag i-trace na natin yung output, no? Magiging pulsating DC na siya, ganito. Okay? Ito na yung 0. All of course na yan plus. Ibig sabihin, yung plus, magkadudugtong-dugtong na. No? Wala na siyang negative half cycle. So, ibig sabihin ito, ang tawag dito is pulsating DC. So, after sa rectifier. Okay? So, wala pa siyang filter. Hindi pa yan filter. Okay? So, kung gusto niyo makita sa oscilloscope yan, titingnan natin. Yung hatan ng diode. Okay. Mayroon tayong bridge dito na package, no? Diode. Yan. RBV602. Okay, ito yung positive out, negative out, AC input dito. So, we'll see. Mayroon tayong transformer. Okay. Or dito mismo, ito mismo. Ito mismo. So, pero kasi may filter na siya dito. No? May filter na siya dito. Ang gusto natin makita muna itong pulsating DC na sinasabi natin that based on Curie. So, ito muna tayo sa gamitan muna natin siya ng transformer. I think this is 12 volts transformer. Ito, dinidiscuss natin muna yung power supply section ng circuit, no? Ba't dyan? Ito. Okay. Then, i-record natin. So, ito yung AC source natin. Naka-plug na yan dun sa outlet. Natin i-solder. Pwede yung solder pa niya matanggal. Temporary lang tong solder natin. Huwag kayong mag-expect na maganda yung pagka-solder natin. Ano lang yan. Parang importante makadikit. Okay, just like that. Then, siguraduhin lang na hindi magkadikit. So, then, this is 220 volts or 110 volts. So, dapat lagyan natin ng tape kahit yung isang yung isang connection lang para hindi magdikit sa isa. Yan lang naman yun. Okay? Okay na yan. Expose na yan. And also,
Pero kahit hawakan nyo isa-isa yan, walang problema yan guys, no? Kaya ito, pinapakita ko sa inyo. Although, kailangan ito ng, hindi ito pwede gawin ng mga expert, no? Ito, para lang sa mga beginners. So, etong easy, no? Para hindi kayo sobrang matakot. Pwede nyo hawakan, basta isa lang, no? And anyway, itong source natin, naka-isolate na ito sa earth ground. Kasi meron tayong isolation transformer doon sa baba. Doon naka-plug yung ano natin. Pati yung mga aparatos natin. Makita nyo doon sa baba. Yun, nakita nyo doon. Yun. May isolation transformer tayo. Yun. Nakita nyo yung transformer doon. That's 500 watts. Yan. Yan. Yung binato ko ng plier. So, yun yung 500 watts natin na isolation transformer. So, isingit lang natin. Anong purpose ng isolation? Kasi mas delikado yung kuryente pag mayroon siyang close path papunta sa earth ground. Meron siyang connection sa earth ground, no? Kasi paano yun? Halimbawa, ito, dalawang linya. Tanggalan mo natin ng tape. Ito ang dalawang linya ng easy line. Pag nahawakan mo ito na wala kang gloves like ito, no? Kasi naka bare hand. Naka bare hand ka lang. Wala kang protection. Pag nahawakan mo dito yung saan dito yung live. Assuming na mayroon pang close path itong source natin sa earth ground, no? Pag nahawakan mo yung live dito kung saan dito, tapos nakaapa ka sa ground or naka-touch ka sa ground or any conducting path going to ground, no? So talagang magkakandak yung kuryente sa body mo, no? Magpo-flow yung current from live to ground. So yun siya. Pero pag naka-isolation transformer ka, kahit mag-apa ka pa sa ground, no? Basta isa lang yung mahawakan mo dito. Pero naka-isolation transformer ka, wala siyang close path going to ground, to earth ground. Kahit nakaapa ka pa or saan ka pa maghawak na earth, may connection sa earth ground, wala kang hindi delikado. I mean, walang conduction of electricity kasi wala kang hindi siya tawag dito, wala siyang close path going to ground yung source mo, no? Naka-isolate. So parang ganito kasi yan guys, no? Ewan ko tama to, ito yung line ng AC. You see, this is live, this is neutral. So yung neutral natin usually may ano yan sa earth ground, no? Pag ito yung tawag nila sa mga electrician is line to ground connection. Line to ground connection. Mayroon namang mga linya dalawa para sa may isa kang city na gumagamit sila ng tinatawag na line to line connection. So meaning pareho yan live, walang neutral. Say kung 220 volts, this is 110,
This is 110. Whereas sa line to ground, this is 220 volts yung live. This is earth ground ang pares. Isa lang yung live 220 volts, no? So, in this case, sa line to ground, ito man yata yung common, no? Sabi ko, pag nahawakan mo itong live na 220 volts, nakaapa ka sa earth ground, no? So, parang ikaw na rin yung naging neutral dito, no? Sa line na to. So, magkaroon ng connection from live to ground, to neutral, through your body. Ganun yun. Whereas, pag naka-isolation kasi yan, ito, okay, saka na. Itong line to line, pareho yan, no? Live. So, pareho yan na may attraction din sa earth ground. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-measure ka dito sa isang line, magkukunik ka dito sa earth ground, more or less, makakakuha ka dito ng 110 volts din. Siyempre dito rin, makakakuha ka rin ng 110 volts. 110 volts live to earth ground also. Meron ding 110 volts dyan. So, pero yung main source talaga from electric company is 110 volts yan. Puros yan live. Now, ang advantage naman itong line to line is, halimbawa, pag naputulan ka, isang linya lang ang pinutol, no? Isang linya lang pinutol. Mayroon ka pa isang live na 110. Yun man talaga, minsan nagpuputol sila isang linya lang, di ba? Hindi lahat pinuputol. Kung dito naman sa 220, ang piputulin nila, itong live. So, as in, wala ka na. Neutral na lang natira, no? So, dito, pag pinutol yung isa sa line to line, mayroon ka pang 110. Tapos, let's say, kailangan mo ng 220 volts, no? So, lagyan mo lang yan ng step-up transformer. Okay, tapos i-connect mo sa earth ground. Say, mga water pipe, ganyan, no? So, step up 110 volts to 220 volts. So, makakuha ka na dito sa output ng 220 volts AC. So, yun yung, yun yung pwedeng gawin, no? Pag naputulan ka ng isang line. Pero wag niyong gawin yan, guys, ha? This is for beginners only. So, hindi ito pwede sa mga expert. Okay? Na mga expert, wala na to, si issue na to sa mga expert, no? Well, dito naman sa balik tayo dito sa isolation. Ang isolation naman kasi transformer lang din yan, di ba? Na 1:1. 1:1 transformer lang yan, yung pinakita ko sa inyo. So kung ito is 220 volts, ito 220 volts din, pero isolated na itong secondary, kumbaga, secondary winding niya sa primary winding. Okay? This secondary winding. So, ito 220 volts, then earth ground. Okay? Ito, wala nang earth ground dyan. Kasi, isolated na siya. Winding na siya, no? Okay? So, dito, wala na, isolated na dito sa earth ground. So, 220 volts pa rin na makukuha mo dito. So, pag nag-touch ka dito, kahit saan dito, kahit naka-barefooted ka, or naghawa ka pa sa mga pipe, water pipe, wala ka ng attraction to earth ground. So, hindi na siya magkaroon ng close path, no? Wala siyang attraction to earth ground. So, kahit tumawa ka dito, apa ka sa earth ground, no? Wala siyang attraction.
Okay? So, kasi ito, from source talaga, mayroon na siyang earth ground na connection, no? Kaya itong 220 volts na live, talagang attractive siya going to earth ground. So, yun ang simpleng explanation. Ewan ko kung tama yun, ha. I-research nyo na lang din. So, comment lang ha kung anong mali-mali dyan. Pagtulungan na lang natin itama. Okay? Pero yan lang yung kaya kong i-explain. Kung may mali, then mali. I-correct natin. So yun, balik tayo dito sa DC, pulsating DC, no? So ito sana ano natin, kaso may filter na siya. So gawin natin, gawa tayo ng bagong power supply. Ito. Okay? Tayo ng power supply. Again, reminders ha. Hindi ito pwede gayahin ng mga expert ha. Ano lang, mga beginners lang. Mga expert wala na. Ano na to sa inyo? Chicken lang ito. Okay, lahat ng mga video natin walang kwenta ito, para lang ito sa mga gustong matuto ng basic. So, okay, ito na. Walang filter muna. Okay. Ito yung AC source natin. This is, I think, this 12 volts na. Wala kasi siyang marka, pero sukatin natin. Why not? Iwan natin yung switch. Wala lang tip-tip yan, no? Wala lang, ano, okay lang yan. Magkalayo naman sila, eh. Iwan natin yung switch natin. Okay. Then, i-measure natin using yung ating mahiwagang analog tester. So, kung i-measure natin dito sa source, yan. Ito. Yan dito muna sa primary kung ilang volts, no? Distansya natin yung video natin para makita. Okay. Yan. Naka 250 volts AC yung tester natin. So, ito yung primary. Ito yung 220 volts. So, again, wag itong gayahin ng mga expert. Ha? Mga basic lang to. So, yan. Okay. Kahit hawakan natin dyan. Anyway, may gloves naman tayo, di ba? Hindi gusto nyo, tanggalin natin ang gloves. Yan, hawakan natin dito. Yan. Okay? Pero isa lang, siyempre. Wise tayo eh. So, ito isa. So, nakita nyo, ang voltahe dito is 120 volts. 115. So, more or less 115. So, ang kuryente kasi dito is 110 volts lang. No? Okay. So, okay. Balik dito tayo sa output. Kasi tayo dyan sa input. Ito sa output. Okay. Ito sa output. Wala nang problema. Hawak-hawakan nyo na yan lahat dyan. No? Magsawa na kayo sa kakahawak dito sa output. Wala nang problema yan. So, tingnan natin yung AC. Reduce tayo ng range sa 50. So, ito yung output AC. Makita nyo, 12 volts siya, no? More or less 12 volts, okay? So, dito, expect tayo ng mga more or less 12 volts DC. So, dapat, change tayo ng range to DC, range. Yan dahil sa 50. So, this is negative, this is negative, this is positive. So, negative, positive. So, talagang may nag-reduce yan kasi. Bakit? Ano na lang siya? Nasa 10 volts lang, no?
wala pang filter yan. So 12 volts to 10 volts kasi more or less lang mga 10 volts. Okay? Mga 10 volts. So because of the forward bias drop, no? Forward bias resistance dito sa dalawang diode na at the same time nagka-conduct, no? So kasi dito two diodes at the same time, right? Dito sa bridge natin dalawa ang nagka-conduct dito, no? Okay? Dalawa ang nagka-conduct dito. So yan, pag wala pang filter yan, ha. Ito lang diferensya ng tester. Voltage lang makita mo. Pero tingnan natin dito sa oscilloscope. Okay, para ano. Tingnan natin sa oscilloscope. Okay. Kaya ba natin i-video doon? Nasa taas kasi yung ano natin yung yan. Okay. Kaya ba? Kaya. Okay. Ito oscilloscope natin. Ay! By the way, may bago tayong probe ng oscilloscope sa kanalang yan. No? Ito kasi yan, ito yung probe natin. Pero may bago tayong probe. Asan yung bagong probe? Ito guys. Ito. May bago tayong biniling oscilloscope probes. No? Kasi itong ginagamit natin ngayon is yung oscilloscope natin is 150 MHz yan yung bandwidth niya. Itong probe natin na ginagamit ngayon is ano lang to? 100 megahertz lang. No? So kulang siya ng 50 megahertz. So ito 200 megahertz ito. So at least sobra pa siya, no? Ano yung marka nito? I-discuss ko rin to sa inyo later on, ha? Yung about oscilloscope. Dito 200 megahertz. Ito yan. Ganda nyo. 200 megahertz yan. 200 megahertz siya. So, tama-tama siya sa 150 megahertz natin na oscilloscope. I-discuss din natin yan. Pag bago yung probe mo, mayroong calibration yan. No? Paano i-calibrate? Okay? So, marami tayong i-discuss about oscilloscope later on. Na? Meron tayong mga gagawing videos about maybe how many parts ng video natin. Hindi natin kayang gawin sa isang video lang. Okay. Iti-test natin yung wait lang, ha. Iti-tape ko muna ito para siguradong hindi sila mag-abot lang. Okay. Hindi naman tayo takot sa kuryente kasi hindi naman tayo gwapo, no? Okay lang yun. Okay, so ito. Okay, ito. So, dito natin iti-test sa output ng diode, no? This is positive, this is negative. Dito ko i-clip yung probes natin, negative and positive. Or that's the XY or channel 1, channel 2. Okay? Tingnan natin what would be the display. Okay.
Naka-channel 1. Channel 1. Okay, observe the display. Ayan guys, yun yung display niya. Titingnan natin Ipaliitin natin yung second per division. Yan. So yan na yung sinasabi nating pulsating DC guys, no? Ang frequency niya is pareho pa rin yan, na 60 Hz pa rin yan, no? 60 Hz pa rin yan. Ano nyo yung okay. So 5 volts per division nakalagay dito. Kita niyo? 5 volts per division. Kita ba? Yan. 5 volts per division. Itong yellow kasi naka-channel 1 tayo. Yung channel 2 natin naka-off yan. So, 5 volts per division, kung bilangin natin ang, 1, 2, 3, sabihin mo 3 division. So 3 times 5 is 15 volts, no? 15 volts. Pero pwede rin natin i-measure yan. Tingnan natin ilan yung RMS at saka yung peak to peak. Ito. Measure. Channel 1. Pati na yung frequency. Okay. Ayan tayo nyo. Ang frequency is 1920 volts, no? Nag times 2 yung frequency. Okay? From 60 to 120 Hertz. Then, yung peak to peak niya is 16.2, 16 volts. Ang RMS niya is 11. Ito yung actual voltage, no? RMS. The root mean square is 11.72 volts, no? Pero ang peak to peak niya is, kita nyo kanina, nakita natin na ano nyo sa 5 volts per division, then more or less 3 divisions, so 3 times 5 is 15. So dito peak to peak is 16 volts. Kasi mayroon pa isang sobra dito, pero yan, tama yan, maybe 0.2. So baga 15.2, something like that, no? 15.2. So dito is 16 volts. Not that far, no? Okay, not that far. So that's good enough. And ito yung advantage ng oscilloscope. Makita mo yung maraming datas ng mini-measure mo na signals or let's say the voltage. But by the way, itong oscilloscope natin, hindi ito kayang mag-test ng current using just simply this ordinary probes, no? So kailangan natin ng mga special probes to measure current using oscilloscope, like yung mga differential probes, no? Pero mahal, nasa around more than $500 to $2,000, depende sa brand, no? So kung gusto mong ma-measure aside from voltage and other signals, maybe
no, na hindi kaya nitong ordinary probes natin, no? So yan, again, ito yung pulsating DC natin. Ito yung pulsating DC natin. Ito na yung sinasabi natin sa drawing. Yan. So, ibig sabihin ito, hindi na yan easy, ha. Positive na lahat yan. Positive na lahat yan siya. This positive na lahat yan. Okay? Cycle. That's pulsating DC, no? So, kung titingnan mo, parang easy pa rin siya. Pero, subukan nating lagyan ng filter. So, tingnan natin kung ano mangyari. So, in-expect natin is magiging straight line yan, di ba? Hanap tayo ng filter. Capacitor. Saan may filter natin? Okay. Ito yung filter capacitor natin na i-try natin dito sa supply natin. 220 volts, 220 microfarad, 2,200, sorry. Nalito ako dun. 2,200 or 2,200 microfarad, 35 volts. So, eto, i-connect natin dito. Ayan, nakakonect yung probe natin, ha, sa positive and negative DC out ng rectifier. So, ikabit ko dito yung filter sa negative positive. Then, tingnan nyo yung yung display. Then, ang alligator clip. I-clip lang natin to. Video clip. Saan yung mga clip natin? Okay. Okay. I-clip na. Gamitan natin yung alligator clip. Yung capacitor. Temporary lang, ha. Natin i-solder to. Ganyan. So, i-clip natin dito sa output. Negative to. Observe the waveform, ha. Okay, connect ko na. Connect ko na. Positive. Okay, tingnan nyo yung waveform. Yan. Nakita nyo? Nag-straight line. Yan na yung hindi natin masabing pure DC, pero yan na yung DC na gusto natin sa supply natin. Yun na yun. Okay, again, tanggalin ko yung filter. Tanggalin ko yung isang connection ng filter dito sa rectifier. Babalik yan sa pulsating DC. Yan. I-connect ko ulit. Yan. So, yan yung desired output natin sa power supply. Pero hindi pa yan ganun ka-pure. Nakita nyo, kung nakita nyo yung video natin sa doon sa radiopono na nilagyan natin ng digital amplifier. Ang lakas ng humming, no? ng ugong ng hum sa speaker using ordinary power supply. Kasi yung amplifier na yun, or maybe the tone control, more sensitive sa noises from power supply. So, ang ginawa natin, kung nakita nyo yung video, nilagyan natin ng, or pinalitan natin ng supply ng
computer. Yung SMPS supply, no? Switch mode power supply. At napakalinaw ng sound. My goodness, no? Very clear. Crystal clear. Dahil yung supply natin is hindi naman siguro masabi natin 100%, no? Na pure DC, but nasa 98%. Yan, nakita nyo straight line na yan, pero hindi yan ganun kaganda. Ito. Kung baba natin siya. Okay. Then, kung palakihan natin yan, para investigate pa natin yung, yung ito, parang napaka-refine. Tingnan natin kung may lalabas na mga parang small AC signals, or what we call that sometimes as harmonic noise, no? Tingnan natin. Ipalakihan natin. Wala na. So, dahil hindi na kayang i-display ng oscilloscope natin yung mga maliliit na sumasabay dito sa pure DC natin. Hindi naman ito, tingnan natin dito. Ayan. Dito sa second perturbation. Palakihan natin siya. Parang i-zoom in natin. Nakita nyo, yan. So, parang mayroon pa siyang glitches, no? Nakita nyo, waveform pa yan na maliliit. No, waveform pa yan na maliliit. Ibig sabihin, hindi pa siya talaga. Kung titingnan natin, subukan natin, hanap tayo ng battery. Then, i-compare natin kung ano ka clear yung signal ng battery, yung DC voltage ng battery. Ito. Ayun na, pumutok nito. Ito, subukan natin itong 1.5 volts na energizer, no? Dito tayo sa channel 2. Sa channel 2 tayo. Okay? On natin yung channel 2. Okay? Yan yung green. Pero subukan natin itong off ko muna ulit yung channel 2. Focus muna tayo sa channel 1. Subukan natin dito sa naka-DC coupling kasi siya, no? Naka-DC coupling siya. Yan. So, pwede rin na parang ina-avoid niya i-display yung AC signals. So, subukan natin i-change to AC coupling, no? Channel 1. Channel 1. Ito, coupling. AC. Yan, AC coupling. Hindi ko magbago yung signal natin. Ganun pa rin. Ganun pa rin, wala nagbago. Pero, nakita nyo, parang nagwe-wave pa yan, no? Yan. Yan na yung zoom in natin. Pinaka-zoom in. So, parang maliliit na square waves. Okay? So, anyway, balik tayo dito sa channel 2. I-compare natin yung battery. Okay? Ay ibalik muna natin yung yung sa channel 1. Naka-AC coupling siya, no? Balik natin sa DC, kasi usually ginagamit natin DC coupling, Okay.
Okay, dito tayo sa channel 2. Yung green, ha? Okay, connect natin dito sa battery. Ito, hanap tayo ng alligator clip again. Okay, alligator clip natin. Connect natin. Para hindi tayo mahirapan mag-connect sa probe. Kasi yung probe niya, yung dulo, yan, kailangan ipindutin para lalabas yung kwan. So, pag nabitawan mo. So, kaya lagyan na natin ng alligator clip. Yan. So, i-connect ko na yung DC. Parang pareho din. Walang nagbago. Parang pareho din siya sa ano natin. Pareho lang. Ayan nyo. Baba natin tong channel 1. Okay. Pareho lang, ha. Yan, ay. Etong channel to nakakonect yan sa battery. Okay. Nakakonect yan sa battery. Channel 2. So, parang pareho lang. Okay. Zoom in natin yung channel 2. Pareho lang sila. Pero ang makakadetect nitong noise or yung still na AC component na sumasabay pa rin sa output ng power supply is yung usually mga amplifier, no? Kasi namo-multiply nila yan, no? Na-amplify nila yung maliliit na mga noises na yon na sumasabay dito sa supply. Kasi 'di ba AC? So, 'di ba yung sound is AC also? So, pag na-multiply yung sumasabay sa audio, pag na-amplify yung audio, namo-multiply din yung AC noise na galing sa power supply. Because of poor filtering, no? Poor filtering. Okay? So, posibleng may mga noise ba dito kasi alam mo yung ayan yung mga i-discuss natin sa oscilloscope, no? Kasi may mga oscilloscope talaga na mas ano pa dito, hindi naman ito ganito kamahal yung oscilloscope natin, no? Nasa medium price lang yan. So, kung gusto mo yung mga high-end talaga na oscilloscope, abot na yun ng mga tag several thousands, no? Magagandang brand at saka yung model, no? Lalo yung mga, ito yung Tektronix natin na DC. Kaso DC lang yan. Yan yung mga brand na well-known. Tektronix, no? May iba pa. Yung kasi yung digital natin is Hantek. Yung Hantek, yung parang black ant na malaki na nangangagat pero hindi masakit. Hindi siya unlike yung red ant, no? Yun yung Hantek sa atin. Sa Ilonggo yata yan, Hantek. Yun yung brand. Anyway, so yun lang muna guys, no? Part 2 ng video natin kasi na isang oras na. Ipatuloy natin to na investigate ito para na ano tayo, na wala tayo sa focus nito, no? Ano tayo sa power supply. At least naintindihan nyo ngayon yung power supply, no? Na yung filtering is very important.
Okay? Pag may mga humming sa, lalo na sa mga mahilig sa amplifier, no? So, due to poor filtering sa power supply. Na-amplify yung mga AC current na kasabay pa rin doon sa DC out ng power supply. So, because of lack of filtering sa doon sa supply. Alright? So, yun lang muna part 1 guys. We have part 2.